Dahil nag-aalala nga itong si RJ dahil tumawag nga itong si Annalyn sa kanya at sinabing hinahanap nga niya si Annalyn kung nakauwi na. So balit sinabi nga ni RJ na wala pa doon. Hindi na siya mapakali kaya naman pumunta na siya mismo doon sa bahay ni Annalyn upang tumulong na rin na hanapin sana itong si Zoe. So balit ulat nga itong si Chang Susan nang puntahan ang kwarto nitong si Annalyn upang sabihin sana na nandyan ang kanyang tatay at tiyak na matutuwa yun. Subalit, laking gulat niya dahil wala pala doon sa loob ng kwarto itong ang si Annalyn. Kaya naman, nabahala ang mga ito dahil gabing-gabi na nga lumabas pa ito ng bahay. Ay naisipan na nga nilang hanapin na nga itong si Annalyn. Baka nandyan lang sa tabi-tabi. Hiwa-hiwalay nga sila para mabilis nilang mahanap itong si Annalyn. Samantala, ito ngang si Zoe ay nakaalis doon kay Aling Melba dahil nung dumating nga itong si Annalyn, namukhaan naman ni Aling Melba sa wangis ni Annalyn ang kanyang anak. Kaya naman itong si Annalyn naman ang pinagdidiskitaan niya at yun ang ikinulong niya sa loob. Kailangan niyang tinulak itong si Zoe at sinabihan pa ito na impostor at magnanakaw. Samantalang ito namang si Zoe ay tinawag na itong si Annalyn upang sumama na sa kanya. Subalit ayaw nga siyang bitawan ni Aling Melba. Kaya walang nagawa itong si Zoe kundi umalis na lang para iligtas ang kanyang sarili. Samantala, nakarating na nga siya sa loob ng Apex. Dooy hapong-hapo at ikinuwento ang lahat-lahat dito nga kay Moira. Subalit, sinabi nga ni Moira na hayaan na lang umano iyon si Annalyn sa kamay ni Melba. Nais pa ni Moira na magsinungaling itong si Zoe at manahimik na lang, wag nang ituro kung saan nandoon itong si Annalyn. Parang ayaw niya pang makita itong si Annalyn. Grabe talaga ang ugali nitong si Moira. Samantala, biglang naisipan ngang tumawag ni RJ dito nga kay Zoe. Nagbaka sakali siya na magkasama nga si Annalyn at ito nga si Zoe. Ito nga ay nagtanong itong si RJ dito nga kay Zoe kung magkasama ba silang dalawa ngayon ni Annalyn. Subalit dahil sa binulugan siya ng mga mata nitong si Moira ay napilitan nga itong si Zoe na magsinungaling na lang. At sinabing hindi niya nakita ito si Annalyn. Tinanong pa nga niya itong si RJ kung paano niya na lamang nawawala nga itong si Annalyn. Dito na nga ay sinalaysay ni RJ na nandoon siya sa bahay ngayon ni Annalyn kasama nga si Lynette dahil hinahanap nila ngayon itong si Annalyn. Kaya naman galit na galit itong si Moira nung marinig na nandoon si RJ kasama ni Lynette. Isa na naman sana nga sugurin ni Moira nga itong si Lynette dahil iniisip na naman niya na baka daw lalandiin na naman ni Lynette itong ang kanyang RJ. Sabalit pinigilan nga siya ni Zoe dahil nakita din niya na sumasakit at umaaray to sa kanyang ulo. Samantalang wala nga talagang utang na loob itong si Zoe. Siya na nga ang niligtas. Hindi man lang siya nag-initiative na humingi ng saklolo at tulong para matanggal nga si Annalyn sa loob ng bahay ni Melba at hinayaan pa niyang magsinungaling siya sa kanyang daddy. Palit dahil nga itong si Annalyn ay medyo pabida-bida din at talagang nagtiwala pa siya na mabait na itong si Zoe. Sa bandang huli, ilalaglag pa rin pala siya at hindi pa rin pala siya tutulungan bilang isang kapatid. Nga talaga siyang kadaladala at sobrang papiling hero. Ayan na naman, maraming netizen ang naiinis na naman dito kay Annalyn. Dahil nga sa pagnanais ni Annalyn na kunin ang kanyang cellphone dito nga kay Aling Melba upang manghingi sana ng tulong sa kanyang nanay. Subalit, pinipigilan niya ito dahil buong akala nga ni Melba ay tatawag sa kanyang asawa. Niisip kasi ni Melba na ito nga si Annalyn ay yung anak niyang si Caitlyn na kinukuha nga ng kanyang asawa na si Nestor. Yun ang nasa kanyang isipan. Kaya naman, nanggagalaiti nga itong si Melba dahil ayaw niyang mawala sa kanya ang kanyang anak ulit. Kaya, ang ginawa niya, pinaakyat nga niya sa taas itong si Annalyn. At hindi lang yun, pinagtatalipan niya ang kamay at mga paa nitong si Annalyn. At dahil nga sa sumisigaw na itong si Annalyn, ay pinagtatakpan na nga niya ang bunganga nito. Kakaloka nga talaga itong si Melba. Samantalang, ito nga si Lynette at si RJ, maging itong si Chang Susan ay abala pa rin sa paghahanap. Nagpaikot-ikot na nga sila sa mga kalye sa kanilang barangay. Subalit hindi pa rin nila nakita.
Kaya naman ito nga si Chang Susan ay may naisip na isang bahay. Naaalala niya ito nga si Melba. Kinakatok niya ito ng kinakatok. Sobrang tagal nga bago buksan ni Melba ang naturang bahay niya. At ito nga si Annalyn ay narinig nga itong si Chang Susan na tila kausap nga ni Melba. Bigla nga itong sumigaw. Itinanong nga niya dito kay Melba kung nakita ba daw niya ang apo niyang si Annalyn dahil kanina pa nga ito nawawala. Subalit tumanggi ito at hindi daw niya nakita. Maya-maya nga ay sumisigaw na nga si Annalyn sa may likuran niya. Kaya naman sa takot nga ni Melba na kunin ang kanyang tinuturing na anak ay bigla niyang isinara ang pintuan. Pinagtabuyan niya ngayon yung si Chang Susan. Kaya naman confirm na ni Chang Susan na nandoon nga sa loob ng bahay ni Melba ito nga ang kanyang apo. Kaya dali-dali nga siyang bumalik upang sabihin ito kay Lynette at RJ na nakita na niya si Annalyn. Sabi nga ni Chang Susan na kailangan nilang tumawag ng pulis dahil nasa panganib na nga ang kanyang apong si Annalyn. Yan lang muna guys. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.